Nagpahatid si Camila sa bahay nila na makasakay siya sa taxi. Gulat na gulat si Yaya Cora na makita siya nito. Mahabaging Diyos, gabing-gabi na ah. Naglayas ka ba iha? At may dala ka pang maleta? Usisa nito nang kunin sa kanya ang kanyang dala. Hindi po ako lumayas, Yaya. Umalis na po ako roon. Naghiwalay na kami ng asawa ko. Paliwanag naman ni Camila. Ano bang sinasabi mong bata ka ha? Nagbibiro ka ba? Hindi po, Yaya. Totoong naghiwalay na kami ni Miguel. Kaya nga umuwi na po ako rito. Hindi na ako pwedeng tumira pa sa bahay nila. Napailing-iling naman si Yaya Cora sa sinabi naman ni Camila. Ano ba ang nangyayari sa inyong magkakapatid? Nung 1 linggo lang, nandito si Stella. Tinakasan ang asawa niya dahil sa takot. Tapos kinabukasan, nagmamadali siyang umalis. Kasama ang tita Ines mo. Napakurap-kurap naman ng ilang beses naman si Camila. Ano po ang ibig ninyong sabihin na tinakasan ni Stella si Mr. Calyanta? Naguguluhang tanong naman niya. Ano nangyayari kay Stella? Sinasaktan ba ito na matandang yon? Kawawa naman ang kapatid niya. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong detalye. Basta naulinigan ko na lang ang pag-uusap nila ng tita mo. Natatakot siya na malaman ng asawa na buntis siya. Kaya naisip daw niyang tumakas na lang. Lalong nalito naman si Camila sa sinabi ni Yaya Cora. Bakit natatakot ang kapatid niya? Ayaw ba naman tandang iyon na mabuntis ang kanyang kapatid? Ang gulo naman. Teka lang, at may kukunin ako. Lumabas ang yaya niya at naiwan siyang nag-iisip. Pagbalik ni Yaya Cora, may dala itong brown envelope at nakatuping papel. Iniwan ito ng kapatid mo sa akin. Ibigay ko raw ito sa'yo kung sakali daw na magawi ka rito. Inabot naman ni Yaya Cora ang nakatuping papel sa kanya. Ito naman ang iniwan ng mama mo. Ang sabi niya, kung sakaling may mangyari sa kanila ng daddy mo, kailangan mo raw itong makuha. Napakunot naman ang noo ni Camila nang abutin ang brown envelope. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa sulat ni Stella at sa brown envelope. Nauna niyang binuksan ang sulat ng kapatid niya. Napaupo siyang bigla na mabasa ang sulat. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakatitig sa papel na hawak niya. Nakasaad sa sulat ng buntis ang kapatid, pero hindi ang asawa nito ang ama. Kaya umalis ito ng bahay para makaiwas sa galit ng asawa nito. Magtatago raw ito kasama ng tita Ines nila. Buntis din siya, pero hindi alam ni Miguel ang bagay na iyon. Nawalan siya ng lakas ng loob para sabihin iyon sa asawa niya. Ayaw niyang gawing dahilan ang ipinagbubuntis niya para manatili sa tabi niya ang kanyang asawa. Alam naman niyang hindi siya gusto ni Miguel. Napilitan lang itong pakasalan siya at pakisamahan. Magkapareho sila na naging kapalaran ni Stella. Ang pagkakaiba lang nila, tumakas ang kapatid niya, pero siya ay kusang umalis. Hindi niya alam kung alin sa kanila ang masigit na nasaktan sa nangyari. Pero paanong nabuntis ang kapatid niya ng ibang lalaki? Nakiapid ba ang kanyang kapatid? Napapikit siya nang maisip ang nangyari sa kapatid niya. Para sa kanya, hindi sapat na dahilan iyon. Hindi mo mahal ang asawa mo upang makipagrelasyon sa iba. Pero sino ba siya para husgahan ang sarili niyang kapatid? Kilala niya si Stella. Hindi ito malandi. Mahinhin nga ito kung tutuusin. Mas malandi pa siya rito. Pero paano nito na atim na makipagrelasyon sa iba kung may asawa na ito? Dala ng pangangailangan ng sariling katawan. Napailing na lang si Camila sa kanagmulat ng mga mata. Ayaw na niyang isipin pa iyon. May sarili rin siyang problema na dapat pagtuunan ng pansin. Nabaling ang atensyon niya sa brown envelope. Binuksan niya iyon. Agad na pako ang mga mata niya sa dokumentong naroroon. Photocopy ito ng titulo ng lupa. Pero bakit nakapangalan kay Stella? Bakit wala ang pangalan niya roon? May nakatuping papel kasama ang mga titulo. Binuklat niya iyon at nagmamadaling binasa ito. Camila, sa oras na binabasa mo ito, malamang wala na ako sa piling mo. Marahil nagtataka ka kung bakit nakapangalan lang sa kapatid mo ang titulo ng lupa. Mahirap man para sa akin na gawin ito.
Pero kailangan mong malaman ang totoo. Ayokong baunin hanggang hukay ang katotohanan tungkol sa iyong pagkatao. Bagong kasal pa lang kami ng papa mo noon na makatanggap ako ng tawag sa isa sa kaibigan ko na OB-GYN sa Mount Carmel Medical City. May isa daw siyang pasyenteng napanganak ng maaga dahil sa car accident na kinasangkutan nito. Namatay na raw ang asawa nito pati na ang mga magulang dahil sa aksidente. Ngayon nag-aagaw buhay ito pagkatapos nitong manganak. Wala daw ibang kamag-anak ang babaeng iyon. Baka daw interesado ako na alagaan ang anak nitong naiwan. Nag-aalangan ako noong una. Pero nang muling tumawag ang kaibigan ko kinabukasan at sinabing tuluyan ang namatay ang pasyente niya, napilitan akong pumunta sa ospital. Natuwa ako at napaiyak noong una kitang makita at mahawakan. Kaya naman kinupkup ka namin ng papa mo. 1 taon pa ang lumipas bago ako nabuntis kay Stella. Pero kahit ipinanganak ko na ang kapatid mo, hindi nagbago ang turing ko sa'yo. Kung mayroon man sigurong nagbago, ang papa mo iyon. Hindi ka na niya masyadong pinapansin dahil may tunay na kaming anak. Gayunman, pinilit kong punuan ang pagkukulang ng papa mo. Alam kong darating ang panahon na lilisanin namin ang mundo. Sana kapag dumating iyon, umaasa akong hindi mo pababayaan ang kapatid mo. Iiwan namin ang kumpanya sa inyong dalawa ng kapatid mo. Pero makikiusap ako sa iyo na sana huwag kang magdamdam kung mapupunta ang 70% share sa kapatid mo at 30% lang sa iyo. Sana huwag ka ring magalit kung ipapangalan namin sa kapatid mo ang bahay at lupa natin. I'm sorry anak, pero iyon ang gustong mangyari ng papa mo. Sana maintindihan mo kami. Ganon din ang papa mo. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Hindi ko kailanman pinagsisihan na inalagaan kita at itinuring na parang tunay na anak. Tandaan mo yan, Mama. Napaiyak naman si Camila pagkatapos niyang mabasa ang sulat ng kanyang ina. Ngayon alam na niya kung bakit malamig ang pakikitungo sa kanya ng papa niya. Hindi pala siya tunay na anak, ampun lang pala siya. Iha, ano bang sinasabi diyan sa sulat at umiiyak ka? Usisa naman ni Yaya Cora nang lumapit ito sa kanya. Hindi siya sumagot sa tanong nito. Inabot na lang niya rito ang sulat na iniwan ng mama niya. Napaluha rin ang matanda na mabasa nito ang sulat. Tahan na Iha, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Nandito lang ako. Pag-aalo ng yaya niya sa kanya. Lalong napahagulhol naman si Camila. Napayakap na rin siya sa matandang nag-alaga sa kanila ni Stella. Kahit papaano hindi siya nag-iisa dahil may yaya siya na gustong mag-alaga sa kanya. Hindi siya gaanong nakatulog ng gabing iyon dahil sa dami ng iniisip niya. Pero isang pasya ang nabuo niya. Yaya, kunin na po natin ang lahat ng gamit ko dito sa bahay. Sasama na po ako sa inyo sa probinsya. Wika naman ni Camila. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mong iyan, Iha? Paano ang pag-aaral mo? Saka kung aalis ka rito, sino ang magbabantay sa bahay ninyo? Wala naman dito si Stella at ang tita Ines mo. Yaya, nandyan pa naman po si Mang Berto at si Aling Ninita. Sila na muna ang bahala sa bahay. Isa pa, hindi pa naman po akin ang bahay na ito. Kung hindi sa kapatid ko. Kung siya nga po na takapagmana ng ari-arian ni na papa at mama, wala sa bahay na ito. Ako pa kaya ang magpapaiwan kayong wala naman akong karapatan dito. Kaya mas mabuting umalis na lang po ako. Pero Iha, Yaya please. Ayoko po na magtagal pa rito. Ngayon na alam ko na ang totoo. Wala nang dahilan para magstay pa ako rito. Wala pala ako ni katiting na karapatan sa bahay na ito. Isa pa, baka bigla akong puntahan dito ng mga magulang ni Miguel. Ayoko maabutan nila ako dito. Natatakot kasi sa Camila na malaman ng mga magulang ni Miguel na buntis siya. Ayaw niyang gamiting dahilan ang anak niya para hindi siya tuluyang hiwalayan ng asawa niya. Pero ang mas ikinatatakot niya ay baka pag-interesan nila ang ipinagbubuntis niya. Baka sapilitan itong kunin sa kanya balang araw. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya mas makakabuting magpakalayo-layo na lang siya. Sa kapipilit naman ni Camila na papayag din niya ang kanyang yaya na umalis sila. Kinuha niya talaga lahat ng gamit niya sa kinalakang bahay. Wala siyang itinira. Bagaman nagpapasalamat siya
na inalagaan siya ng mga nakagisnang magulang. Hindi pa rin niya maiwasang sumama ang kanyang loob, lalo na sa papa niya. Naramdaman niya kasi noon pa na iba talaga ang trato nito sa kanya. Nakaramdam din siya ng hiya nang malamang pinapadalhan ng mga magulang ni Miguel ng pera ng panggastos ang mag-asawang tagapangalaga ng bahay nila. Sila Ana rin ang nagpapasweldo sa mag-asawa. Marahil galing lahat iyon sa kinikitang publishing house na iniwan ng kanyang mga magulang. Kahit sabihin pa na sila ng kapatid niyang si Stella ang may-ari ng kumpanya, ayaw pa rin niyang angkinin ang kumpanya dahil malaki rin naman ang sinakripisyo ng mag-asawang Del Fierro para sa hindi tuluyang bumagsak ang negosyo. Saka na lang niya ito babalikan balang araw kapag wala ng sakit na dulot ng paghihiwalay nila ni Miguel. Sa ngayon magpapagaling muna siya sa sugat na nilikha ng asawa niya. Hindi na niya kayang humarap pa rito o kahit sa mga magulang nito. Hindi nga niya masabi kung kaya pa niyang magpatawad, lalo na sa ginawa sa kanya ni Miguel. Baka nga mas kaya pa niyang kalimutan iyong malamig ng pakikitungo ng papa niya noong nabubuhay pa ito, kaysa sa ginawa sa kanya ni Miguel. Masyadong masakit, malalim at mahirap kalimutan ang mga nangyari sa kanila. Kaya aalis na siya habang may natitira pa siyang respeto para sa sarili niya. Baka kasi kapag tumagal pa siya sa piling ni Miguel, makalimutan niyang may karapatan din siyang bilang babae. Kahit na nasaktan man siya niyang husto dito, pipilitin pa rin niyang bumangon, tumayo at lalaban sa buhay, lalo na at may isa pang inosenteng buhay na naghihintay at umaasa sa kanya. Nang makuha na ni nila Camila ang lahat ng gamit niya, dumiretso na sila ni Yaya sa terminal ng bus papuntang Nueva Ecija. Inabot din sila ng humigit kumulang na 3 oras bago nila narating ang bayan ng Karanglaan kung saan ipinanganak at lumaki si Yaya Cora. Kung dati-rati siya ang pinaglilingkuran, ngayon hindi na siya ang amo nang makarating sila sa bahay ni Yaya Cora. Halos pantay na lang ang katayuan nila sa buhay. Ngunit kahit papaano, may pinagsamahan silang magyaya. Kaya naman ng mga sumunod na araw, halos lahat ng mga gawaing bahay si Yaya Cora pa rin ang gumagawa nito. Pero pinipilit pa rin niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya, lalo na sa simpleng pagbibigay ng pera para sa kanilang gastusin sa araw-araw. Ginamit niya ang kanyang natitirang ipon sa bangko, pero kapag naubos ito, kailangan na niyang maghanap ng mapagkakakitaan. Pwede siya magtrabaho o kaya ay magtayo ng maliit na negosyo para mabuhay sila ng matagal. Kailangan din niyang paghandaan ang panganganak, lalo na at hindi alam ng ama nito ang tungkol dito. Pero kahit nasa piling siya ni Yaya Cora, hindi pa rin niya maiwasan ang pag-alala dahil sa kanyang sinapit. Natatakot siya sa maaring mangyari kapag hindi siya nag-ingat. Katulad na lang ng umagang iyon, nagmamadali siyang bumaba ng hagdanan dahil sa kagustuhan niyang makarating agad sa banyo. Nagkamali siya ng apak sa isang baitang, kaya mabilis siyang dumaos-dos pababa, pasalampak siyang napaupo sa sahig. Ganda hirap siyang tumayo dahil namimilipit siya sa sakit. Mahabagang langit, ano nangyari sa iyo, iha? Wika naman ni Yaya Cora nang patakbong lumapit ito sa kanya. Nakatitig ito pababa sa kanyang mga hita at paa. Napasigaw naman si Camila nang sundan niya ng tingin ang tinititigan nito. Yaya, bakit may umaagos na dugo sa hita ko? Takot na takot niyang tanong rito. Anak, yung baby mo. Ano pong nangyayari sa baby ko? Dadalhin na kita sa ospital, anak. Naluluhang wika naman ni Yaya Cora. Po? Bakit po, Nay? Nagawa pang itanong iyon ni Camila bago tuluyang naging madilim ang paligid niya. Seryosong nakatitig si Miguel sa pregnancy test na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. Isang napakalalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ilang taon na ang lumipas, pero hindi pa rin mabura sa dibdib niya ang sakit at hapdi ng araw na kumprontahin siya ni Manang Julia tungkol dito. Mahigit 1 linggo nang nakaalis noon si Camila na umiiyak nang salubungin siya ng maid pag-uwi niya sa mansyon. Bakit hinayaan mo siyang umalis? Hindi ka malang ba naawa sa kanya?
Hindi man lang ba pumasok sa isip mo na maaari siyang mapahamak sa labas dahil di sa oras na ng gabi noong umalis siya? Bakit ka ganyan? Mabuti ka namang tao. Pero bakit pagdating sa kanya wala kang puso? Lumuluhang sabi naman ni Manang Julia. Teka lang Manang ha, hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Mag-usap nga tayo ng maayos. Hinawakan niya sa kamay ang maid at iginiya ito sa sofa. Naguguluhan siya sa pinagsasasabi nito. May kinuha naman si Manang Julia mula sa bulsa ng suot nitong maid's uniform. Heto, nakita ko ito sa shorts na pinagbihisan ni Camila bago siya umalis. Napakurap naman ng ilang beses si Miguel. Napatitig lang siya sa maliit na puting parihaba na inabot sa kanya ng maid. Ano po ba ito? Tanong niya nang tanggapin ang ibinigay ni Manang Julia. Pregnancy test yan. Kapag may 2 guhit, buntis ang babae. Napataas naman ang kilay ni Miguel. Sino ang buntis? Hindi ka ba nakikinig ha? Nakita ko ngayon sa shorts na naiwan ni Camila. Ano ka ba? Malakas siyang hinampas sa balikat ni Manang Julia. Kung sa ibang pagkakataon baka magalit siya sa maid, pero umurong lahat ng galit at init ng ulo niya nang marinig ang sinabi nito. Buntis si Camila? Paano nangyari? Maang niyang tanong naman rito. Bakit mo ako tinatanong? Ikaw ang kasakasama niya sa kwarto at magkatabi kayo sa pagtulog. Ano bang pinagagawa niyo sa buong magdamag? Natutulog lang? Halos tumaas na ang boses ng maid habang masama ang tingin sa kanya. Huminga naman na malalim si Miguel. Napatingin siya sa paligid. Mabuti na lang at walang isang maid na umaaligid sa kanila. Nag-aalala kasi siya na baka may makarinig sa usapan nila. Manang, sigurado ba kayo na gamit ito na Camila? Baka nagkakamali lang kayo. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na buntis si Camila. Wala man lang kasi itong sinabi sa kanya tungkol doon. Karapatan niyang malaman ang bagay na iyon dahil siya ang ama. Saka maaari pang gamitin sana iyon ng asawa niya para hindi niya itutuloy ang hiwalayan. Pero bakit hindi nito ipinaalam sa kanya ang bagay na iyon? Sigurado ako, kung hindi ka niniwala, isa-isahin mo ang mga katulong dito. Ipa-pregnancy test mo kaming lahat. Hamon naman sa kanya ni Manang Julia. Napahilamos naman ang kanyang mukha si Miguel. Hindi naman sa nagtitiwala sa salita ni Manang Julia, pero alam niyang malapit ito kay Camila, kaya kahit papaano ay nagdududa ang puso niya. Nasabi na po ba ninyo ito sa kinamama? Hindi pa. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila? Pinaningkitan naman ito ni Miguel. Marahas siyang umiling rito. Huwag ninyong sasabihin kina mama. Gusto ko munang mapatunayan kung totoo ang mga sinasabi ninyo. Sige, mananahimik ako. Pero oras na mapatunayan mo na hindi ako nagsisinungaling. Ikaw na mismo ang magsasabi sa mga magulang mo. Kung hindi mahalaga sa iyo si Camila, kahit man lang iyong batang dinadala niya ang isipin mo. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, madadamay pati ang anak mo. Pagkasabi niyo ni Manang Julia, tumayo na ito at basta na lang siya nitong iniwan. Hindi na siya umimik, ni hindi na rin niya sinita ang maid. Kung tutuusin, hindi na ibang tao sa kanya si Manang Julia. Ito ang panganay na anak na namatay niyang yaya. Hindi naman ito masyadong matanda sa kanya dahil 10 taon lang ang pagitan nila. Parang nakakatandang kapatid na lang niya ito kung tutuusin. Nang gabing iyon lalong hindi nakatulog si Miguel. Pabiling-biling siya sa higaan. Sa inis bumangon na lang siya sa higaan at lumabas ng balkoni ng kanyang kwarto. Madilim ang buong kalangitan. Wala ni isang bituin na nagbabadyay dito ng ulan. Katulad din na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Naguguluhan ang isip niya. Paano kung totoong buntis nga si Camila? Bakit nga ba hindi niya ito ipinaalam sa kanya? Ano ang balak nitong gawin sa ipinagbubuntis? May balak ba itong buhayin ang anak nila? O baka naman nagpaplano itong ipalaglag ang bata? Kaya hindi na nito sinabi sa kanya ang tungkol doon. Napamura naman siya sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na gagawin iyon ni Camila. Dugo at laman niya ang ipinagbubuntis nito. Kung galit sa kanya ang asawa, hindi nito dapat idamay ang inosenteng bata. Walang kinalaman ang anak nila sa problema nilang dalawa.
isang bagay ang naisip niya. Kailangan niyang mahanap si Camila sa lalong madaling panahon.